Ay, ang dami na namang dahon dito. Reklamo ni Gabriela habang nagpupunas ng noo. Ano yung ginagawa mo? Napapidlak siya nang marinig ang pamilyar na malamig na boses. Dahan-dahan siya lumingon at nakita si Nikolay na nakatayo sa veranda na nakapamulsa habang nakatingin ito sa kanya. Anong tingin mo? Nagsasayaw? Balik niya rito na hindi napigilan ng inis. Nagtaas ng kilay si Nikolay. Ang bagal mong kumilos. 1 taon ka na rito, hindi ka pa ba sanay sa gawaing bahay? Napaabong ang labi ni Gabriela, pero sa halip na sumagot ng pabalang ay bigla siya napangisi. Eh di ako na lang po ang boss para makita niyo kung sinong mas mabilis sa ating dalawa. Hirit niya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Kita sa mukha nito ang bahagyang pagkagulat sa sinabi ni Gabriela, ngunit agad ding nagbalik ang malamig nitong ekspresyon. Ang kapal din ng mukha mo, no? Anito habang nakataas ang isang kilay. Kasambay ka lang pero gusto mong maging boss. Napangisi si Gabriela. Hindi naman po, sinasabi ko lang na kung ako ang boss, baka mas mabilis ko pang magawa ang trabaho kaysa sa inyo. Tsk, bilisan mo dyan at dalan mo ako ng breakfast sa opisina. Anito bago umalis. Napakagatlabi na lamang si Gabriela. Si Gabriela Sarmiento ay 20 taong gulang na at 1 taon na siya nagtatrabaho sa mansyon ni Nicolay Fuentes. Sa 1 taon na iyon ay hindi sila magkasundo. Palagi sila nag-aaway at kung minsan ay nagkakapikunan sa isa't isa. Parang aso't pusa kung magtalo, lagi may bangayan at tila walang araw na lilipas nang hindi sila nagbabanggaan. Samantala, pumasok si Nicolay sa kanyang opisina ngunit hindi pa rin niya maalis sa isipan si Gabriela. Sa loob ng 1 taon ay naging masiglang kanyang mansyon dahil kay Gabriela. Hindi niya may tanggi na si Gabriela lamang ang nag-iisang babae na may lakas ng loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. Walang takot, mapangahas, at tila hindi alintana kung sino siya. Isang bagay na parehong ikinaiinis at ikinagugulat niya. Sa loob ng 1 taon ay hindi rin may tatanggi ni Nicolay na meron na itong puwang sa puso niya. Naputol ang malalim na pag-iisip ni Nicolay nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad niya itong kinuha at sinagot ang tawag. Nicolay, anak. Bungat ito sa kabilang linya. Ma'am. Tawag ni Nicolay sa kanyang ina na kausap sa telepono. Oo, ako nga. Kumusta ka dyan? Tanong ng inang si Camila. I'm good, ma'am. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakakahanap ng mapapangasawa? Tanong nito. Napahawak si Nicolay sa kanyang sentido. Ma'am, wala po akong natitipuan sa mga litratong ibinigay niyo sa akin. Anya. Bumaling ang tingin niya sa mga litrato ng iba't ibang babae mula sa mayayamang pamilya. Walang problema doon, Nicolay. Nariyan naman si Victoria. Anito. Napaawang ang labi ni Nicolay sa sinabi nito. Ma'am, gusto mo ba talaga na siya mapangasawa ko? Hindi makapaniwalang tanong niya sa ina. Ano pang magagawa ko? Isa pa, si Victoria ay anak ni Mr. Gonzales, ang pinakamalaking investor sa kumpanya. Gusto ka rin ni Victoria, hindi ba? Sagot ng ina. Huwag na po kayong mag-alala, ma'am. Sisiguraduhin ko na may mahanap akong babae na papakasalan. Huwag lang babaeng yun. Sagot niya sa ina. Siguraduhin mo lang, Nicolay, ha? Naghihintay ang iyong ama. Huling sabi nito bago matapos ang tawag. Ang kanyang inang si Camila ay naroon sa London kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae habang binabantayan ng kanyang ama na si Hector na mahigit 1 taon na noong makomatos dahil sa aksidente. Sa ngayon ay mag-isa lamang si Nicolay sa Pilipinas na pinapatakbuhan na iwan negosyo ng kanyang ama. Ito rin ang dahilan kung bakit minamadali siya ng kanyang ina na magkaroon ng asawa sa edad na 27. Nung nariyan kasi ang kanyang ama ay hinihiling lamang nito na magkaroon na siya ng asawa at mabigyan ito ng apo. Nabalik sa ulirat si Nicolay at napasinghap. Muli niyang sinuri ang mahigit 20 larawan na nakakalat sa kanyang lamesa. Ngunit bago pa siya tuluyang makapag-isip ng maayos, ay bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Saktong pumasok si Gabriela, dala-dala ang almusal na ipinag-utos niya rito. Wala man lang paalam at diretsyon lumapit ang dalaga na marahang inilapag ang tray sa kanyang lamesa. Napataas ang isang kilay ni Nicolay, ngunit nasanay na siya sa ganoong kilos si Gabriela. Galit ka na naman? Asik nito. Lumabas ka na. Utos niya rito. Napaangat ang kanyang ulo dahil hindi pa rin ito umaalis. Napansin niyang titig na titig ito sa mga larawan na nakakalat sa kanyang lamesa. What? Inis niyang tanong dito. Sumilay ang nanunuksong ekspresyon sa mukha nito. Ikaw ha?
Anong ginagawa mo sa mga litrato na yan? Nanlaki ang mata ni Nikolai at hindi makapaniwala sa sinabi ni Gabriela. Ano ba kasi itong mga litrato ng babae sa lamesa mo? Mga blind date prospects mo ba yan, senyorito? Natatawang tanong nito. Gabriela. Madiing tawag niya rito. Where the hell did you learn that kind of language? Sa lansangan po, senyorito. Sagot nito sabay kindat sa kanya. Pero seryoso, ano yung mga litratong yan? Huminga ng malalim si Nikolai at pilit na pinipigil ang inis. Wala ang pakialam. Sagot niya at mabilis na tinipon ng mga larawan, pero huli na dahil isa na sa mga iyon ang nakuha ni Gabriela. Uy, maganda to! Komento nito habang hawak ang isang litrato. Pero parang masyadong sosyal para sa'yo, hindi bagay? Napapitlag si Nikolai. At sino may sabi na may karapatan ka magkomento sa buhay pag-ibig ko? Ngumiti si Gabriela at sumandal sa gilid ng lamesa niya. Wala naman nagsabi, pero mukha namang wala ka pa napili, senyorito. Sigurado naman, gusto mong tulungan kita, di ba? Napaawang ang labi ni Nikolai at hindi makapaniwala sa kapal na mukha nito. You? Helping me? Tumango si Gabriela. Oo naman! Baka kailangan mo ng expert pagdating sa babae. Nagtaas ng kilay si Nikolai. You? An expert on women? Tumawa si Gabriela. Senyorito, hindi mo lang alam pero may mga naging girlfriend na ako dati. Marami akong alam tungkol sa panliligaw. Bagay ang napakunitan noon ni Nikolai. Hindi ka naman siguro tomboy, no? Ano namang masama sa pagiging tomboy? Nanlalaki ang matang tanong nito. So, totoo? Oo nga, ang kulit mo naman. Hindi makapaniwala si Nikolai sa narinig. Ang magandang babae na naroon sa harapan niya ay isa palang tomboy. Sa loob ng isang taon ay inaakala niyang babae ito sa kabila ng mga panlalaki nitong galawan. Bahagya siya napakurap, sinisipat niya mukha nito na may bahagyang pagtataka. Makinis ang kutis, mahaba ang buhok at may kaakit-akit ng hubog ng katawan. Ano sir, game ka ba? Nasasabik na tanong nito. Kahit alam kong 27 ka na, makakahanap ka pa rin ng mapapangasawa. Ganun na ba talaga ako katanda sa paningin mo? Asik niya rito, umiling naman ito. Kahit 27 ka na, mukha pa rin namang bata, senyorito. Napaiwas ang tingin si Nikolai sa dalaga, tila merong kumislot sa puso niya at hindi niya nakayanan ang titig dito sa kanya. Ano, G ka ba, senyorito? Pero bago pa siya makasagot ay tumunog ulit ang telepono niya. Napatingin siya rito at nakita ang pangalan ni Victoria sa screen. Sakto namang napansin niyo ni Gabriela. Uy, tumatawag si future wife. Tukso nito. Ano, senyorito? Sagutin mo na, baka siya na yung true love mo. Matalim na naging tingin ni Nikolai kay Gabriela bago niya dinampot ang telepono. Victoria. Malamig niyang bati. Hi, Nikolai. Masiglang sagot ng babae sa kabilang linya. I just wanted to check if you're free for dinner tonight. My dad wants us to catch up. Napabuntong hininga si Nikolai. I'm busy tonight. Sagot niya. Hala, senyorito, libre ka naman mamaya, di ba? Malakas sa sabi nito habang nakangisi. Nanlaki ang mga mata ni Nikolai at mabilis na tinakpan ng bibig ni Gabriela gamit ang kamay niya. I'm in a meeting right now, Victoria. I'll call you back. Mabilis niya sabi bago ibinaba ang tawag. Napasingap si Gabriela nang tanggalin ni Nikolai ang kamay sa bibig nito. Grabe ka naman, senyorito. Sinakal mo na ako halos, ah. Matalim siyang tinitigan ng lalaki. Ano bang problema mo, Gabriela? Bakit ka nakikialam sa usapan ko? Nakibit-balikat ang dalaga. Eh kasi, halatang ayaw mong makipagkita kay Victoria. Takot ka ba sa kanya? Tukso nito. Hindi ako takot. Maring sagot ni Nikolai. At saka kahit sino babae, wag lang siya. Tumango-tango ito na parang may iniisip. Akong bahala, senyorito. Makakahanap ka ng babae na swak sa panlasa mo. Napakunatan noon ni Nikolai. At saan naman ako makakahanap? Kumindat si Gabriela. Easy lang, sir. Akong bahala sa'yo na makipag-blind date sa mga babae. Napatulala si Nikolai sa sinabi nito. Sa tingin mo, magtitiwala ako sa'yo pagdating sa bagay na to? Eh bakit hindi? Mas lalo lumapad ang ngiti ni Gabriela. Pero baka naman may problema talaga sa'yo kaya wala kang mahanap. Naningkit ang mga mata ni Nikolai. Excuse me? Aba, defensive. Huwag ka mag-alala, senyorito. Gagawin ko ang lahat para mahanapan ka ng perfect match mo. Fine. Napabuntong hininga siya. Pero kapag pumalpak to, ikaw ang unang tatanggalin ko sa trabaho. Napangiti si Gabriela at itinapat ang kamay sa kanya. Deal!
Kinabukasan ay maagang pinuntahan ni Gabriela ang kwarto ni Nikolai. Sa halip na kumatok ay diretsahan na lang niya na itong pinuksan at pumasok ng walang paalam. Pagkapasok niya ay agad siyang natigilan. Tumambad sa kanya si Nikolai na bagong ligo at nakatapis lamang ng tuwalya. Basa pa ang buhok nito at may butil-butil pang tubig na dumadaloy sa matigas nitong dibdib. Napataas ang kilay si Gabriela, ngunit sa halip na matulala o mahiya, ay isang pilyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Wow, boss! Maaga pa pero parang ready ka na agad maghubad ah! Tukso niya at pasimpleng sinisipat ang katawan ng lalaki. Napakurap naman si Nikolai at bahagyang nabigla sa biglaang pagsulpot ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Malamig ngunit may bahagyang inis sa tinig nito habang hinihigpitan ng hawak sa tuwalya. Hindi naman ako interesado sa katawan mo. At saka hindi ka pa nag-gym? Ang payat-payat mo. Pang-aasar niya rito. Pumusok sa galit ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. Get out! Utos nito. Sa halip na sumunod ay lalo pang lumapad ang kanyang ngisi. Sinadya niya lumapit pa ng bahagya. Bakla ka ba? Diretsahan tanong niya. Napansin niya ang bahagyang pamumula sa pisnga ni Nikolai na tila hindi makapaniwala sa tanong niya. What? No! Taranta nitong sagot. Hindi na niya napigilan ng tawa. Okay lang naman sa akin, senyorito. Anyang puno ng pang-aasar. Gusto mo, palitan lang tayo? Mukha ka namang bakla eh. Malaki ba yan? Namilog ang mga mata ng lalaki sa narinig at agad itong napasinghap. Noon lang nito napansin kung paano bahagyang napayuko si Gabriela para pang sinusubukan silipin ang ilalim na nakatapis itong tuwalya. Mabilis na umatras ang lalaki ng isang hakbang at mahigpit na hinawakan ng tuwalya sa bewang upang siguraduhin hindi ito malalaglag. Singhal nito na halatang naiinis. Wala ka talagang hiya, no? Bakit ka naman biglang nahiya, boss? Bulong niya na kunwari inosente ang tono habang muling sumusulya pababa. Ala, baka naman maliit nga. Get out or I'm going to fire you. Pagbabanta nito. Aalis na po senyorito, magbisa kayo. Anya at mabilis na lumabas ng kwarto sa takot na baka matanggal siya sa trabaho. Naiwan si Nikolai sa loob ng kanyang kwarto at hindi makapaniwala sa nangyari. Pakiramdam niya ay naharas siya ng isang babae. Mabilis niyang hinigpitan ng kapit sa tuwalyang nakatapis sa kanyang bewang. Waring tinitiyak na ligtas pa rin ito. Napalunok siya at pilit iniisip kung paano niya hinayaan si Gabriela na gawin iyon sa kanya. Matapos magbihis ay lumabas siya ng kwarto. Bumungad sa kanya si Gabriela na tila nag-aabang sa paglabas niya. Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho? Tanong niya rito. Hindi ba trabaho ko na hanapan ka ng mapapangasawa? Usal nito. Hindi na lamang niya ito pinansin at nagtungo siya sa opisina. Nakasunod sa kanyang dalagang pumasok sa loob. Ano na naman? Sambit niya at hinarap si Gabriela na nakabuntot sa likuran niya. Kailangan ko malaman yung preferences mo sa babae. Sabi nito at merong inilabas na maliit na notebook. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Nikolai. Hindi ba dapat ikaw may listahan ng mga babaeng ire-recommend mo? Ginagawa ko na nga, kaya nga tinatanong kita. Sagot nito at saka mabilis na nagsulat sa notebook. Sige na, sabihin mo na kung anong tipo mo. Fine. Ayoko na masyado maarte. Dapat independent siya. Hindi clingy. Anya. Noted. Mabilis na sagot nito. Tapos, dapat intelligent at may sense of humor. Tumawa si Gabriela habang nagsusulat. Okay, kaya mo bantisin ng madaldal? Kasi parang seryoso mo masyado eh. Napatingin siya rito. Masyado kang interesado sa personal kong buhay, Gabriela. Kailangan kasi personal ang serbisyo ko sa'yo. Sagot ang dalaga na parang isang sales agent. Oh, tapos, anong physical type mo? Nakibit balikat si Nikolai. Wala akong partikular na gusto. Pero? Napakurap si Nikolai. Bakit parang hinihigop siya ng tingin ni Gabriela? Hindi niya lubos maisip ang nangyayari sa kanya habang pinagmamasdan niya ito. Gusto ko lang yun. Natural na maganda. Hindi yung puro makeup. Napangiti naman si Gabriela at itinuro ang sarili. So, parang ako? Halos mabilaukan ng hangin si Nikolai. What? Bakit? Natural lang maganda, hindi ba? Nag-flip pa ito ng buhok. Tigilan mo yan. Iritadong sagot ni Nikolai. Kala ko ba tomboy ka? Hindi naman tayo talo, no? Sagot nito. Naningkit ang mga mata ni Nikolai. At sino nagsabing papatol ako sa'yo? Sige na, senyorito, relax ka lang. Anito sa kamuling sumulat sa notebook.
Ako nang bahala sa love life mo. Sa mga nakalipas na linggo ay abala si Gabriela sa paghahanap ng babae para kay Nikolai. Okay, senyorito, first blind date mo na mamaya. Masayang anunsyo ni Gabriela. May hawak siyang papel na tila resume ng napili niyang babae. Siya si Olivia Ramirez, 26 years old, entrepreneur, may sariling clothing line at higit sa lahat, natural ang ganda. Wika niya. Pwede. Maikli nitong sagot matapos suriin ang litrato ng babae. Pwede lang? Inis na tanong ni Gabriela. Ang hirap kayo maghanap ng matinong babae para sa'yo tapos pwede lang? Ang arte mo rin no? Tinaasan siya nito ng kilay. Pumayag ba akong tulungan mo ko para insultuhin mo ko? Pareho. Sagot ni Gabriela sabay kinda. Napailing na lamang ito. Saan ang meeting place? Sa isang 5-star restaurant sa Makati. Perfect setting para magmukha kang romantic at mysterious. Hindi na sila nagkaksaya ng oras. Mabilis silang pumunta sa 5-star hotel sa Makati. Huwag kang bababa sa kotse, understand? Ako lang pupunta. Paalala nito na makarating sa lugar. Hindi ba pwedeng manood? Pagpupumilit ni Gabriela. No. Tanggi nito bago lumabas ng kotse. Naiwan si Gabriela sa kotse at pinagbasted ng papalayo ng lalaki. Ngunit ang makapasok na ito ay mabilis na sinuot ni Gabriela ang sombrero at sunglasses bago lumabas ng kotse. Pumasok siya sa loob ng restaurant at sinundan si Nikolai. Hi, ikaw siguro si Nikolai. Bati ni Olivia na may matamis ng ngiti kay Nikolai. Yes, ikaw naman si Olivia. Sagot niya at tinulungan itong maupo. Habang nag-uusap sila ay hindi maiwasan ni Nikolai na mapansin kung gaano ka-poised at refined na babae. Magaling itong makipag-usap, may sense of humor at hindi boring. Ngunit habang lumilipas ang oras ay napansin niyang may kakaibang nangyayari sa kabilang dulo ng restaurant. Isang babae na nakasuot ng sombrero at oversized sunglasses ang nakaupo sa hindi kalayuan na panay ang sulyap sa kanila. Naningkit ang mga mata ni Nikolai. Napakunutan noon niya ng pagtanto kung sino ang nagmamasid sa kanila. Napahawak siya sa sentido at napabuntong hininga. Bagaman nakasunglasses at sombrero ito ay hindi may kakailang kilos at pastura nito, si Gabriela. Is everything okay? Tanong ni Olivia. Napansin tila hindi siya nakikinig sa usapan nila. Agad siyang bumalik sa ulirat at humiti ng formal. Yes, sorry, may nakita lang akong... Bago pa niya matapos ang sasabihin ay biglang bumagsak ang tinidor mula sa mesa ni Gabriela na sinubukan nitong pulutin habang pasimpleng nakasili pa rin sa kanila. Napatakip si Nikolai sa mukha niya sa sobrang frustration. Excuse me for a second. Sabi niya kay Olivia bago mabilis na tumayo at lumapit sa pinagtataguan ni Gabriela. Pagkarating niya doon ay agad niyang hinilang braso nito dahilan para mapatingala ang dalaga sa kanya. Senyorito! Gulat nitong sabi. Huwag mo akong masenyor-senyorito dyan Pabulong pero matalim na sabi niya dito. Anong ginagawa mo rito? Napakibit-balikat si Gabriela at ngumiti na parang insente. Kasi gusto ko lang siguraduhin kung maganda talaga yung date mo. Seriously? Nanlisik ang mata ni Nikolai. Oo naman. Alam mo namang first time kitang pinag-set up kaya gusto kong makita kung okay ba yung babae para sa'yo. Paliwanag nito. Nikolai? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Napapikit si Nikolai sa ines bago dahan-dahan lumingon. Nakatayo si Olivia sa likuran nila na nakakunot ang noo at halatang nagtataka kung bakit siya nakikipag-usap sa isang babae na tila nakatago. Napakamot sa batok si Nikolai habang nag-iisip ng paraan kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Olivia, this is Gabriela. Matchmaker. Biglang sabad ni Gabriela at hindi man lang ito natinag sa pagkakapisil ni Nikolai. Ako po naghanap ng date na to para kay senyorito. Nagtaas ng kilay sa Olivia. Matchmaker? Ngumiti si Gabriela at tumango-tango. Opo, siya kasi mahirap sa babae. Masungit, strikto, walang pakialam sa love life. Kaya ako na yung gumawa ng paraan. Halos magdilim ang paningin ni Nikolai, sinabi ni Gabriela. Gabriela. That's interesting. Pagpuputol ni Olivia. Hindi ko alam na kailangan mo ng tulong pagdating sa babae, Nikolai. Napapuntong hininga si Nikolai at mariing tumingin kay Gabriela. Hindi ko kailangan ng tulong at lalo na hindi ko siya kailangan dito. Ngumuso naman si Gabriela. Nandito na ako Tsaka gusto ko lang naman siguraduhin kung magkiklik kayo ni Miss Olivia. Hindi malaman ni Nikolai kung paano aayusin ang sitwasyon. Ngunit bago pa niya mapigilan ay nagsalita muli si Gabriela.
Kaya Olivia, pasensya ka na kung istorbo ako ha. Pero sagutin mo nga ako. Pasado ba si senyorito sa taste mo? Muntik nang maibagsak ni Nikolay ang kanyang noo sa mesa sa sinabi nito. Well, Nikolay is handsome, rich, and successful. Panimula ni Olivia. But, napasinghap si Gabriela. May pero? Tumawa si Olivia. Yes, may pero. He's also cold, masyadong serious, and honestly, I don't think he's interested in dating anyone. Naningkit ang mga mata ni Gabriela. So, hindi mo siya type? Nagkibit balikat si Olivia. He's attractive, yes, but I don't see him as a boyfriend material. Napahagalpak ng tawa si Gabriela. Aba, senyorito, nasaktan bang ego mo? Napatimbagang si Nikolay. Shut up, Gabriela! Well, Nikolay, it was nice seeing you again. Pero mukhang hindi ka pa talaga ready for a relationship. And honestly, I think you and Gabriela have something more interesting going on. Nanlaki ang mata ni Nikolay. What? No. Anyway, good luck with your matchmaker. Pabirong dagdag ni Olivia bago ito tuluyang umalis. Ano raw ang sabi no? Nagtatakang tanong ni Gabriela. Forget about it. Turan niya at mabilis sa lumabas ng restaurant. Habang nakatingin sa tuwang-tuwang mukha ni Gabriela, hindi maiwasan ni Nikolay ang isang bagay na pumapasok sa isipan niya. Bakit gumagaan ang pakiramdam niya tuwing kasama niya ang dalaga? Hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa tuwing umingiti ito. Kinabukasan ay maagang bumangon si Gabriela para sa susunod na date ng kanyang senyorito. Senyorito, ready ka na ba sa date mo mamaya? Tanong niya. Hindi sumagot si Nikolay at sa halip ay tinitigan lang siya na matagal bago uminom muli ng kape. Grabe naman to. Ako na nga tumutulong sa'yo pero mukhang ikaw pang walang gana. Reklamo ni Gabriela. Bumuntong hininga si Nikolay at ipinatong ang tasa ng kape sa mesa. This is the last chance, Gabriela. Kinagabihan ay dinala ni Gabriela si Nikolay sa isang mamahaling restaurant. Gabriela, kanina mo pa ako nila rito pero wala pa yung kadate ko. Reklamo ni Nikolay. Relax ka lang, senyorito. Paparating na yun. Sagot ni Gabriela habang sinisilip ang entrance. Maya-maya pa ay isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok. Nakasuot ito ng pulang dress at halatang may mataas na estado sa buhay. Nang makita sila ay lumapit ito sa mesa at ngumiti kay Nikolay. Good evening, Mr. Fuentes. Bati nito. I'm Patricia Villaruel. Nice to meet you. Tumayo si Nikolay at nakipagkamay dito. Nice to meet you too. Napangiti si Gabriela at lumayo ng bahagya para bigyan sila ng privacy. Pero hindi pa man siya nakakalayo nang biglang marinig niya ang sagot ni Patricia. So, Mr. Fuentes, to be honest, I was hesitant to come here because I don't usually date men who are billionaires. Napakurap si Gabriela habang si Nikolay ay napangiwi at animoy na irita. Naku, senyorita, don't worry, hindi lang siya billionaire, trillionaire pa. Sambit ni Gabriela. Nagtaas ng kilay si Patricia. Trillionaire? Oo naman, sagot ni Gabriela. Sa sobrang yaman niya, kahit tubig na iniinom niya, imported pa mula sa Everest. Napasinghap ang lalaki at hinila siya nito palayo. Ano bang pinagsasabi mo? Ngumiti lang ang dalaga. Senyorito, trust me, ginagawa ko lang to para mas maging interesado siya sa'yo. Huminga ng malalim si Nikolay at bumalik sa lamesa. So, Mr. Fuentes, do you own a yacht? Biglang tanong ni Patricia habang iniikot ang wine glass sa kamay nito. Wala akong yate. Diretso niyang sagot. Napaawang ang labi ni Patricia. Walang yate? Oh my, then how do you even relax? I mean, I can't imagine dating someone who doesn't even have a private island. Napabuntong hininga si Nikolay. Sa gilid naman ay hindi na nakati si Gabriela at biglang sumingit. Senyorita, hindi niya lang kasi sinasabi pero may private island po yan sa Mars. Muntik nang mabilaukan si Nikolay sa sinabi nito. Gabriela. Hindi siya nito pinansin at nagpatuloy sa pagsisinungaling. Actually, pinapatayo na po niya yung mansyon niya doon. Hindi lang talaga siya mahilig magyabang. Nagtaas ng kilay si Patricia. Really? Oh, that's impressive. Halatang hindi ito kumbinsido. Pero bago pa nito may tanong ang susunod na bagay ay tumunog ang cellphone nito. Oh, excuse me, Mr. Fuentes. I just remembered I have an important meeting. This was lovely.
Anito bago mabilis na naglakad palabas ng restaurant. Hindi na naghintay si Nikolai para mapigilan ito. Tahimik lang siyang umupo at nakahinga na maluwag. Napahagalpak naman ng tawa si Gabriela. Grabe, senyorito! Hindi ko kinaya yun, ah! Matalim niya itong tinignan. This is exactly what I told you, not to set me up on a blind date. Hoy, hindi ko kasalanan na maarte siya, no? Sagot ng dalaga. Pero aminin mo, senyorito, nalo ka sa trip natin, no? No, Gabriela, this is enough. Inisaturan niya at naglakad palabas ng restaurant. Hoy, galit ka ba? Tanong nito sa kanya. Yes, I am. Wala nang mangyayaring blind date simula ngayon. Turan niya at mabilis na sumakay sa kotse. Anong ibig mo sabihin? Tanong nito. You. Maikling turan niya. Me? Anong ako? Ngumisi si Nikolai. You will be my date. Mababakas ang bulat sa mukha ng dalaga. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Nikolai. Ang galing mo magbiro, senyorito, ah. Anito. I'm serious. Nagbibiro ka ba? Hindi tayo talo, no? Asik ni Gabriela. Magdamag na hindi nakatulog si Gabriela dahil sa sinabi ni Nikolai sa kanya kagabi. Hindi niya lubos maisip na siya ang yayayain nito sa isang date. Ngunit sa mga nagdaang buwan, may kung anong nagbago sa kanya. Noong una ay inset at asar lang nararamdaman niya tuwing napapalapit siya kay Nikolai. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin niyang unti-unti nagbabago ang tibok ng puso niya sa tuwing magkasama sila ni Nikolai. Malito, Gabriela. Hindi ba't tibo ka? Bakit tila nanguhumaling ka na sa lalaking yun? Wika niya sa sarili. Maaga pa lamang ay bumangon na si Gabriela. Maingat siyang lumabas at pariing sinuri ang paligid. Ayaw niya makasalamuha ngayon si Nikolai. Matapos niya magwali sa hardin, ay kumain ng almusal si Gabriela. Nadako ang kanyang tingin sa buong paligid, ngunit hindi niya pa rin nakikita si Nikolai. Marahil, natutulog pa ang lalaki. Dumiretso si Gabriela sa swimming pool. Pinagkaabalahan niya ang pagkuha ng mga dahon na hulog sa tubig gamit ang net. Tahimik ang paligid kaya naman nagulat na lang siya nang biglang may malamig na tubig na pumislik sa kanya. Ano ba? Sigaw niya sabay lingon sa pinagmulan ng tubig. Doon niya nakita si Nikolai na nakangisi at tinatapik ang tubig gamit ang kamay nito. Narito ka lang pala. Wika nito. Hinahanap kita. Ang aga-aga nang bubwisit ka na agad, senyorito. Iritadong reklamo niya. Ngunit sa halip na huminto ay lalo pang inulit ni Nikolai ang pagwisik ng tubig. Sa inis ay binitawan niya ang hawak na net at patakbong lumapit sa lalaki. Oy, Gabriela! Hindi na natapos ni Nikolai ang sasabihin dahil nadulas siya sa gilid ng pool at diretso itong nahulog sa tubig. Sa gulat ay napaatras si Gabriela pero bago pa siya makatakas ay hinatak siya ni Nikolai sa pool. Ah! Plakda silang dalawa sa malamig na tubig ng pool. Napamura si Gabriela sa lamig at mabilis na umahon mula sa tubig. Ano ba, senyorito? Kasalanan mo to! Sigaw niya. Tumawa lamang ito sa kanya. Well, nadulas na nga ako. Might as well. May kasama akong mahulog, diba? Bariin niyang tinitigan ng lalaki at pilit ay pinapakita rito ang inis na nararamdaman niya. Ngunit bago pa niya namalayan ay bigla na lamang napako ang tingin niya sa malaking bumubukol sa suot itong basang shorts. Parang biglang natuyot na lalamunan niya at kahit anong pilit niyang iwaksi ang napapansin, ay hindi niya mapigilan ng panandali ang pagkagulat. Mabilis siyang napalunok at agad na nag-iwas ng tingin, ngunit ramdam niyang namumula ang kanyang mukha. Nakita niyang pag-angat ng isang kilay ni Nikolai at halatang napansin nito ang panandalian niyang pagtitig. Anong tinitingnan mo? May amusement sa boses nito. Wala. Mabilis niyang sagot at pilit na iniiwasan ng tingin ng lalaki. Lumapit pa ito sa kanya. Sigurado ka? Oo naman. Magbihis ka na. After that, pumunta ka sa opisina ko. Utos nito. Mabilis na tumango si Gabriela at dali-daling umalis. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at tumungo sa banyo. Ano nangyayari sa'yo, Gabriela? Nauutal na tanong niya sa sarili. Nagiinit ang kanyang mukha at pansin niya na hindi normal ang pintig ng kanyang puso. Mabilis siyang naligo at nagpalit ng damit. Pagkatapos noon ay kumuha muna siya ng lakas ng loob bago pumunta sa opisina ni Nikolai. Pagpasok ay naghihintay na roon ang lalaki. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya rito. Be my girlfriend for one day. Sagot nito. Nanlaki ang mga mata ni Gabriela at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Nagbibiro ka ba? Hindi nga tayo talo, no? Nauutal na sambit niya. Seryoso ko. Seryosong sambit nito.
At bakit naman? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Because, pupunta dito bukas si Victoria. Victoria? Yung babaeng pinagkakasundo sa akin, and I don't like her. Dahilan nito. Bakit ako? Tsaka ako, wala sa bokabularyo kong magkaroon ng boyfriend. Alam ko wala sa bokabularyo mo magkaroon ng boyfriend, pero wala rin sa plano ko magpakasal kay Victoria. Sagot ni Nikolai. Kung hindi kita ipapakilalang girlfriend ko, sigurado akong pipilitin ako makipagrelasyon sa kanya, lalo pat wala akong nahahanap na babaeng mapapangasawa. Hindi nakasagot si Gabriela. Please, Gabriela. Pagmamakaawa nito. Pag-iisipan ko muna. Sagot ni Gabriela. It means yes, right? Simula bukas, ikaw ng girlfriend ko. Desisyon nito. Para lang sa isang araw ha? Paglilinaw ni Gabriela. Yes, for one day. Ulit ni Nikolai. Kinabukasan ay maaga nagising si Gabriela at inayos ang sarili. Kahit hindi siya mahilig sa girly outfits, ay napilitan siyang magsuot ng medyo mas presentabling damit kaysa sa karaniwang suot niya. Naka-white button-down blouse siya at fitted jeans, sapat para magbukhang disente at babae. Pababa na siya ng hagdan nang marinig ang malalakas sa tunog ng takong sa marmol na sahig. Where is Nikolai? Isang matamis ngunit malamig na boses ang umalingaw sa mansyon. Napahinto si Gabriela sa pagbaba at sumilip sa sala. Doon niya nakita ang isang babaeng nakatayo. Naka-cross arms at may kasamang isang personal assistant na may hawak pang branded bag. You must be the new helper. Walang emosyong sabi ni Victoria habang tinutunaw si Gabriela sa tingin. Naningkit ang mga mata ni Gabriela. Huminga siya ng malalim at lumapit kay Victoria saka ngumiti ng pagkatamis-tamis. Nope, sagot niya. I'm Nikolai's girlfriend. Sa unang tingin pa lang ay kapansin-pansin na makapal na kilay nito. Halos hindi na makita natural nitong hugi sa sobrang kapal. Ang labi naman nito ay pulang-pula, sobrang kapal ng lipstick na may isang patong na makintab na pintura. Hindi rin nakaligtas sa mata ni Gabriela at sobrang kapal ng blush on. Kaya siguro hindi ito gusto ni Nikolai. Bulong ni Gabriela. You're what? Malamig na tanong ni Victoria. Ngumiti si Gabriela. I said, I'm Nikolai's girlfriend. Saglit na dumapo ang katahimikan hanggang sa biglang umalingaw-ngawang matinis na tawa ni Victoria. Napailing ito at tinakpan ng bibig gamit ang kanyang manicured na kamay na may mahahabang pulang kuko. That's funny! Anito sabay tingin kay Gabriela mula ulo hanggang paa. Tell me, is this one of Nikolai's jokes? I mean, come on! Ikaw, girlfriend niya? Mas lalong lumawak ang ngiti ni Gabriela. Alam niyang hindi siya mukhang sosyal gaya ni Victoria, pero hindi siya magpapaapi. Well, sorry to disappoint you, Miss Gonzalez, but I'm very much real. Anya sabay yapo sa braso ni Nikolai na nakalalabas lang mula sa kanyang opisina. Nagulat ito sa ginawa niya, ngunit mabilis din itong nakasunod sa agos ng sitwasyon. Agad itong ipinatong ang kamay sa likod niya at marahan siya nitong hinila palapit. Victoria. Malamig na bati ni Nikolai. You're early. Of course, Nikolai. I was excited to see you. Malagkit ang tingin ni Victoria sa lalaki. Pero hindi mo man lang ako sinabihan na may bagong development pala sa love life mo. Nakibit-balikat si Nikolai. It happened fast. Even I was surprised. Tumikhim si Victoria at muling tinignan si Gabriela na masama. At paano naman kayo nagkakilala? Nagkita kami sa, isang charity event. Sumandali to sa isang upuan saka nagkrus ng braso. Well, if that's the case, bakit hindi natin subukan kung talagang totoo ang relasyon niyo? Nagpalitan ng tingin sina Nikolai at Gabriela. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Nikolai. Let's see if you can prove it. Anito, kiss her right now. Muntik nang mabiliaukan si Gabriela sa narinig. Ano? Napaatras siya ng bahagya, ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Nikolai sa kanyang bewang. Narinig mo ako? Malanding sagot ni Victoria habang nakapamewang. Kung totoong magkasintahan kayo, then a simple kiss shouldn't be a problem, right? Ramdam ni Gabriela ang panilamig ng kanyang kamay. Hindi niya akalaing ganitong kabilis magkakaproblema ang palabas nila ni Nikolai. Naramdaman niyang bahagyang yumuko si Nikolai para bumulong sa kanya. Relax, akong bahala. Hindi siya sigurado kung anong plano nito, pero bago pa siya makatanggi, ay marahan na nitong hinaplos ang kanyang pisngi.
Napapikit si Gabriela. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa kaba. Pero ilang sandali ang lumipas at sa halip na halik ay naramdaman niyang marahan siyang hinila ni Nikolay palapit sa dibdib nito at idinampi ang labi sa gilid ng kanyang noo. Ramdam niya ang init ng hininga na lalaki sa kanyang balat. There. Nakangiting wika ni Nikolay nang bumitaw ito. Satisfied? Tila nainis si Victoria sa ginawa ni Nikolay. Kiss on the forehead? That's it? Nagkibit balikat si Nikolay. I don't kiss my girlfriend in public. I respect her too much. Nagpantingan-tenga nito sa narinig. Fine. Anito sabay irap. Matalim ang titig nito kay Gabriela bago ito tumalikod at umalis kasama ang personal assistant nito. Nang mawala na ito sa paningin nila, ay mabilis na bumitaw si Gabriela kay Nikolay at humakbang palayo. Bakit mo ako hinalikan sa noo? Ngumiti lang si Nikolay at kumindat. Would you rather I kissed you on the lips? Namula si Gabriela. Hindi, syempre hindi. Inis niyan sigaw. Natawa si Nikolay. Then, you should be thanking me. I just saved you. Naramdaman ni Gabriela ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang uminit ang kanyang mukha. Hindi niya matukoy kung dahil ba sa inis o sa kakaibang sensasyong hatid ang marahang dampi ng labi ni Nikolay sa kanyang noo. Napailing siya at pinilit kinalman sarili. It's done. Tapos na ang pagpapanggap ko. Magbibihis na ako. Sambit niya. Aalis na sana siya nang bigla na lamang nitong higitin ang kanyang braso. Wala pa ang kalahating araw. Tura ni Nikolay. Anong ibig mo sabihin? Takang tanong niya dito. Pupunta pa tayo na mall. Magsha-shopping. Napanganga si Gabriela. Shopping? Wala akong pera para sa ganyan. Natawa si Nikolay. Huwag kang magalala. Ako magbabayad. Mabilis siya nitong hinila papunta sa garahe at isinakay sa kotse. Samantala, hindi pa rin maalis sa isipan ni Nikolay ang ginawa niyang paghalik sa noo ni Gabriela. Sa nagdaang taon ay tila ba tuluyan nagkakagusto si Nikolay sa babaeng tomboy na kanyang katulong. Sa isang taon ay marami na nangyari sa pagitan nila ni Gabriela. Mga hindi inaasahang sitwasyon, mainit na sagutan at mga sandaling hindi niya akalaing magpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Pero sa lahat ng yon, ay isang bagay ang hindi niya makalimutan. Ang paghalik niya sa noo ni Gabriela. Hindi ito simpleng paghanga. Gusto niya si Gabriela. Gusto niya ang paraan ng pagsasalita nito, ang tapang nito sa kabila ng pagiging hamak na katulong lang sa kanyang mansyon, at ang walang pakialam nitong personalidad na tila hindi siya tinatratong isang mayamang negosyante, kundi isang normal na tao lang. At iyon ang dahilan kung bakit lalo siya nahuhulog dito. In love na siya sa kanyang tomboy na maid. Hoy! Pumita si Gabriela at kumaway sa harap ng mukha niya. Para kang ewan dyan. Iniisip mo ba kung paano mo babayaran lahat ng pinamili natin? Baka gusto mong i-refund. Ngayon ang chance mo. Napangiti si Nikolay. Bakit? Guilty ka? Siyempre. Diretsong sagot ni Gabriela. Alam mo bang first time ko ma-experience to? Para akong sugar baby. Biglang natawa si Nikolay. Kung alam lang nito kung paano siya tinamaan. Aba, proud ka pa. Tara, may pupuntahan pa tayo. Baka naman gasolinahan na to ha? Magbebenta ka na ng isa mong kidney para lang mabawi na gastos mo. Natawa ulit si Nikolay at marang hinila ito papunta sa isang jewelry store. Napatigil si Gabriela at nanlaki ang mga mata. Wait, hoy! Teka, hindi ako mahilig sa alahas. Hindi mo naman kailangang maging mahilig. Pinandilatan niya ito. Girlfriend kita, di ba? Dapat may kwintas ka man lang. Anong klaseng logic yan? Reklamo ni Gabriela pero hindi na siya pinansin ni Nikolay at dire-diretsong pumasok sa tindahan. Habang nasa loob ng jewelry store ay panay ang irap at reklamo ni Gabriela. Halata sa mukha nito ang matinding pag-alinlangan habang sinusuri ang mga kwintas na inilalapag ng sales lady sa harapan nila. Pili ka na, sabi niya nakangiti. Napangiwi naman si Gabriela. Nikolay, seryoso ka ba? Hindi ko naman kailangan ng alahas. Hindi naman to tungkol sa pangangailangan. Pero kailangan mo to dahil girlfriend kita, di ba? Umirap ito. Palagi mo nalang ginagamit ang excuse na yan. Hindi mo ba alam na may limit ang pagpapanggap? Tugod niya na hindi na sinagot ang tanong nito. Sa halip ay itinuon niya ang pansin sa mga kwintas na nakahilera sa mesa. Ano kayang bagay sa'yo? Isang kwintas na may maliit at eleganting pendant ang tumawag sa kanyang pansin. Simple lang ito. Hindi kasing bongga ng iba pero may kakaibang dating. Katulad na lamang ng babaeng kaharap niya. Kinuha niya yon at humarap kay Gabriela. Suotin mo.
Ano? Bago pa ito makatanggi ay lumapit siya at marahang inilagay ang kwintas sa leeg nito. Bagay sa'yo. Bulong niyang titig na titig sa mukha nito. Napalunok ang dalaga. Okay na, pwede na tayong maalis. Sumakay sila ng kotse pa uwi sa mansyon. Habang nagmamaneho si Nikolai ay hindi niya na mapigilan ang sarili na sumuliyap sa side mirror para pagmasdan ang kagandahan ni Gabriela. Gabi na nang makarating sila sa mansyon. Tahimik lang si Gabriela habang bumababa ng sasakyan. Halika, uwi ka ni Nikolai at sabay hawak sa kanyang pulsuhan. Ano na naman to? Reklamo niya, ngunit hinayaan niya na lang ang lalaki na hilahin siya. Dinala siya nito sa likod ng bahay kung saan isang magandang tanawin ang bumungad sa kanya. Sa ilalim ng mga kumikislap na fairy lights ay may isang mesa na natatakpan ng puting tela. Nasa gitna nito ang isang mamahaling bote ng wine at 2 baso. May mga plato ring may lamang masasarap na pagkain. Saglit siyang natulala, hindi niya inasahan ang ganitong eksena. Ano to? Tanong niya na hindi maitago ang pagtataka. Ngumiti si Nikolai at saka sumandal sa isang upuan at itinuro ang kabilang upuan para sa kanya. Dinner, para sa ating dalawa. Napatas ang kilay ni Gabriela. At bakit naman? Nakibit-balikat si Nikolai. Sabihin na lang natin na itong paraan ko ng pagpapasalamat. I know it wasn't easy for you kanina. You did great, by the way. So, ano to? Date? May bahagyang panunukso sa tono niya. Ngumiti si Nikolai saka nagbuhos ng wine sa 2 baso. Kung gusto mong tawagin date, why not? Matalim siyang tumingin kay Nikolai bago marahang kinuha ang baso. Kinuha naman ng lalaki ang sariling baso at itinaas ito. Para sa ating matagumpay na palabas. Nito na nakangiti. Saglit siya nag-isip, saka iniangat din ang kanyang baso. Para sa huling araw ng kahibangan to! Sabay silang uminom. Habang kumakain ay napansin ni Gabriela kung paano siya panakaw na pinagmamasdan ni Nikolai. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba niya iyon o may kakaibang lambing sa mga mata nito. Habang tumatagal ang inuman nila, ay unti-unting lumalambot ang pakikitungo ni Gabriela kay Nikolai. Hindi niya namalayan na nakailang lagok na siya ng alak. Hindi siya lasing pero may tama na. Alam mo, panimula niya sabay lagay ng baso sa mesa. Hindi ko akalaing kaya kong magkunwaring girlfriend mo ngayong araw. Natawa si Nikolai at uminom muli. You were good. Actually, masyado kang convincing. Halos maniwala na akong tayo nga talaga. Napairap si Gabriela at sinaman siya ng tingin. Asa ka? Sure ka? Malambing ang tono ni Nikolai. Nakatingin ito sa kanya na parang may iniisip. Napalunok naman si Gabriela. Pakiramdam niya ay nihigop siya ng mga titig ng lalaki. Ano ka ba? Ang landi mo? Saway niya pero naramdaman niyang uminit ang kanyang mukha. Muling natawa si Nikolai pero sa halip na asarin pa siya, ay seryoso itong tumingin sa kanya. Bakit nga ba ayaw mo sa lalaki? Napakurap naman si Gabriela. Hindi niya inasahan ang tanong na iyon. Bakit mo naman natanong yan? Nakibit-balikat si Nikolai. Wala lang, curious lang. Ikaw kasi parang galit na galit ka sa akin simula pa lang. Parang may grudge ka sa lahat ng lalaki. Saglit na natahimik si Gabriela. Tinignan niya ang laman ng kanyang baso sa kamarahang inikot yon. Hindi naman sa galit. Mahina niya sabi. Mas komportable lang ako sa babae. Pero anong mararamdaman mo kung may isang lalaking nakapagpapabago sa paniniwala mong yan? Hindi agad nakasagot si Gabriela. Ramdam niyang unti-unting lumalapit si Nikolai sa kanya. Bagyang yumuko at itinuon ng tingin sa mga mata niya. Gabi na, lasing ka na. Anya at pilit na iniiwas ang tingin. Hindi ako lasing. Pabulong na sagot nito. Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Gabriela. At sa pagitan ng katahimikan nila, ay naramdaman na lamang niya ang dahan-dahang paglapit ang mukha ni Nikolai sa kanya. Napasinghap siya nang maramdaman ng malambot at mainit na labi ni Nikolai. Hindi niya maintindihan ang sarili. Sa halip na itulak ito, ay nanatili lang siya sa kanyang kinatatayuan. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso, ang tila pag-init ng kanyang buong katawan sa halik ng lalaking hindi niya kailanman inakalang hahalikan siya. Naramdaman ni Nikolai ang hindi niya paglayo, kaya bahagyan lumalim ang halik nito. Sa bawat segundo ay ramdam niya ang unti-unting pag-angkin ng lalaki sa kanyang labi. Dahan-dahan siyang pumikit. Hindi niya alam kung dala lang ba ito ng alak o talagang may kung anong bumabalot sa kanya ngayong gabi at hindi niya magawang tumutol. Ngunit bago pa tuluyang mahulog si Gabriela sa init ng halik ni Nikolai, ay bigla siya natauhan.
Mabilis niyang itinulak ang lalaki at lumayo. Anong ginagawa mo? Hingal niyang tumingin kay Nikolai na nakahawak sa kanyang labi. Bahagya itong natigilan ngunit isang matamis na ngiti ang lumabas sa labi nito. Hinahalikan ka. Sagot nito. Napasingap si Gabriela sa sagot niya. Bakit mo ginawa yon? Because I wanted to. Diretso sagot ni Nikolai. At sa tingin ko, gusto mo rin. Napanunok si Gabriela. Hindi totoo yan. Pilit niyang tanggi kahit na hindi niya kayang itago ang pumumula ng kanyang mukha. Tumaas ang isang kilay ni Nikolai. Talaga ba? Then, why didn't you stop me? Hindi nakasagot si Gabriela. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo sa lalaki. Napangiti si Nikolai at unti-unting lumapit ulit sa kanya. Sabi mo sa akin ng diretsyo, Gabriela. Ayaw mo ba talagang mahalikan ako? Ramdam ni Gabriela ang panalamig ng kanyang kamay habang pinipilit ang huwag magpakita ng kahinaan. Ayoko. Mariing sagot niya. What if I insist? Anito at bahagyang lumapit. Ano gagawin mo? Nauutal na tanong niya rito. Napasingap si Gabriela nang muling lumapat ang labi ni Nikolai sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na yun kasing lambing ng nauna. Mas madiin, mas mapusok at tila pinipilit siyang maramdaman ang lahat ng emosyon ng lalaki sa isang halik lang. Nagpumiglas siya pero bago pa siya tuluyang makawala, ay bigla siyang binuhat ni Nikolai sa istilong bridal style. Ano ba? Nikolai, bitawan mo nga ako! Kamalikot, kung ayaw mong mahulog tayo pareho. Babala nito. Put me down! Gigil na utos niya ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Dahil sa lakas ni Nikolai ay wala siya nagawa kundi ang magpadaing habang mabilis silang umakyat sa hagdan at tinahak ang direksyon papunta sa kwarto nito. Nikolai, seryoso ako! Ilapag mo ako ngayon din! Pero nang matanaw niya ang pintuan ng kwarto nito ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huwag mo sabihin sa akin takot kang mapunta sa kwarto ko, Gabriela. Tukso ni Nikolai habang tinutulak ng paa ang pinto upang bubukas iyon. Napalunok siya. Hanggang sa maramdaman niyang marahan siyang inilapag ni Nikolai sa malambot na kama nito. Mabilis siyang bumangon at lalabas sa sana ng kwarto. Ngunit bago pa siya makalayo ay hinuli ni Nikolai ang kanyang kamay at hinila siya pabalik. Sabi mo sa akin na ayaw mo. Sabi mo, hayaan kitang umalis. Bulong nito. Nablangko ang isip ni Gabriela. Pigil ang hininga niya at sinubukan niyang bumigkas ng salita. Ngunit pakiramdam niya ay walang lumalabas. Silent means no. Anito. Bago pa siya makapag-isip na maayos, ay muli nitong sinakop ang kanyang labi. Mapusok iyon at mainit. Nang bumagsak sa sahig ang kanyang saplot, ay kasabay nun ng tuluyang pagbagsak ng lahat ng dipensang pilit niyang itinatayo. Tuluyan niya siyang bumigay. Hindi niya lubos maisip na isusuko niya sa kanyang senyorito ang bataan. I love you. Bulong nito. Napakurap-kurap si Gabriela sa narinig. Kinabukasan ay dahan-dahang iminulat ni Gabriela ang kanyang mga mata. Ilang segundo pa siyang tulala habang pilit inaaninag ang paligid. Puting kisame, malalambot na unan, amoy ng mamahaling pabango. Napasinghap siya na mapagtantong wala siya sa sariling kwarto. Naroon siya sa silid ni Nikolai. Agad siyang napabangon at hinatak ang kumot upang ibalot sa kanyang katawan. Pumikit siya ng mariin habang pilit na inaalala ang mga naganap kagabi. Napakagat siya sa labi at mahigpit na pinisil ang kanyang dibdib. Bumangon si Gabriela at naglakad papunta sa aparador. Nakita niyang isang puting dress na nakasabit sa hawakan ng pinto, halatang iniwan para sa kanya. Isang maliit na papel ang nahulog mula sa tela. Mabilis niyang pinulot yon at binasa ang sulat. Let's talk later, magpahinga ka. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis na lumabas si Gabriela. Habang naglalakad sa pasilyo, ay nakasalubong niya si Manang Charo. Manang Charo, nasan po si Sir Nikolai? Tanong niya rito. Ay, sinundo niya sa airport ang pamilya niya. Bilisan mo na riyan at mag-aasikaso, maya-maya lang parating na sila. Sagot nito. Hindi pa niya nakikita ang pamilya ni Nikolai. Nang magsimula siya magtrabaho sa mansyon, ay si Nikolai na lamang ang nadatnan niya. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Inilagay niya lahat ng gamit sa kanyang maleta. Mabilis ang kilos si Gabriela habang nag-iimpake. Ramdam niya ang kabat pagganito sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit pero isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing kailangan niyang umalis bago pa bumalik si Nikolai kasama ang pamilya nito. Bakit niya hinayaan ang sarili na mahulog sa mga yakap at halik ni Nikolai? Bakit siya bumigay? Napapikit siya ng mariin at pumikit.
Diyos ko, Gabriela, ano bang ginawa mo? Bago pa siya muling mag-isip ng kung ano-ano, ay mabilis niyang isinara ang maleta at huminga ng malalim. Hindi siya maaring magtagal dito. Hindi niya kayang harapin si Nikolai pagkatapos ng lahat. Kailangan niyang umalis bago pa bumalik ang lalaki. Mabilis siya lumabas ng kwarto at dumaan sa kusina upang magpaalam na kay Manang Charo. Manang, aalis na po ako. May kailangan akong balikan sa amin. Mahina niyang sabi. Napakunot no ang matanda. Ano? Ay bakit naman biglaan? Hindi ka ba maghihintay kay Sir Nikolai? Malamang hahanapin ka nun. Napayuko siya. May importante lang po akong dapat na ayusin. Nag-aalangan tumango si Manang Charo bago pa siya tinapik sa balikat. O siya sige, pero siguraduhin mong maayos ang lagay mo ha. Paki, kumusta na lang ako sa iyong ina? Tumango si Gabriela saka mabilis na lumabas ng mansyon. Sumakay si Gabriela sa bus papunta sa Bulacan. Makalipas ang ilang oras sa biyahe ay nakarating siya sa kanilang bahay. Gabriela, aba, bakit ka nandito? Akala ko ba may trabaho ka pa? Bungad sa kanya ng inang si Mirasol habang pinagmamasdan siyang bitbit ang kanyang maleta. Namiss ko lang po kayo, Mama. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Sagot ni Mirasol at ini-inspeksyon siya mula ulo hanggang paa. May nangyari, no? Hindi niya maiwasang mapayuko. Alam niyang hindi siya makakalusot sa kanyang ina. Pabilis siyang lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Mama, anong gagawin ko? Ano bang ginawa mo, Gabriela? Nagtatakang tanong nito. Ibinigay ko ang sarili ko sa lalaki eh. Mahina niyang tugon. Nanlaki ang mga mata ni Mirasol at kumalas ito sa pagkakayakap at hinarap siya. Ano? Opo, Ma. Ang kaninang gulat ay napalitan ng saya. Gabriela, sa bukas babae ka na! Sigaw nito. Mama naman eh, pwede ba magseryoso ka muna? Inis na wika ni Gabriela. Ano ba dapat ang magiging reaksyon ko, Gabriela? Sarkastikong anito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sino ba ang lalaki? Matutuwa ako kung buntis ka at sa wakas ay magkakaapo na ako. Ikaw lang ang anak ko, Gabriela. Anito. Si Nikolai Fuentes, yung amo ko. Nanlaki ang mga mata ni Mirasol sa narinig. Ano? Paano nangyari yon? Paano kanya nagustuhan, Gabriela? Sunod-sunod na tanong nito. Napailing si Gabriela. Hindi ko po alam, Ma. Hindi niya naman siguro ako gusto. Lasing lang kami noon at aksidente ang nangyari. Dahilan niya. Sigurado ka ba na aksidente lang ang nangyari? Usisa nito. Hindi nakasagot si Gabriela. Hindi niya alam ang sasabihin. Alam niyang hindi yun totoo. Pagkarating ni Nikolai sa mansyon kasama kanyang pamilya ay agad niyang hinanap si Gabriela. Ngunit hindi niya makita ang dalaga. Pinuntahan niya ito sa kanyang silid ngunit kahit anino ni Gabriela ay hindi niya nakita. At nasaan ang babaeng ipapakita mo sa amin, Nikolai? Tanong ng kanyang inang si Camila. Huwag kayong maniwala sa anak niyo, Ma'am. Palusot lang yan ni Nikolai para hindi niyo siya ipilit kay Victoria. Natatawang tura ng kanyang ate Monica habang hawak-hawak ang wheelchair ng kanyang amang si Hector. I'm serious, Ma'am. I already have one. Anya. Then, where is she? Tanong nito. Good morning, Madam, Senyorito. Nakahanda na pong pagkain sa dining table. Tura ni Manang Charo. Mabilis na lumapit si Nikolai dito. Manang Charo, nasa si Gabriela? Agad niyang tanong. Napapitlag ang matanda at saglit na nag-aalinlangan bago sumagot. Umalis na siya, Senyorito. Nablangko ang isip ni Nikolai para bang bigla siya nawala ng pandinig. Ano? Sinabi niya may kailangan siyang balikan sa kanila. Dagdag ni Manang Charo. And who is Gabriela? Tanong ni Camila. Hindi makapaniwala si Nikolai. Pakiramdam niya ay may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kanyang dibdib. Nagsisimula pa lamang silang buuin ng kung anong meron sila. Tapos bigla na lang siyang tatakbuhan. Pero higit sa galit ay mas ang ibabawan lungkot. Pareho lang po kaming taga Bulacan. Gusto niyo po ba siyang puntahan? Sandali, isusulat ko sa inyong address. Matapos ibigay sa kanyang address ay mabilis siya naglakad palabas ng mansyon. At saan ka pupunta, Nikolai? Tanong ng kanyang ina. Hahanapin ko isang taong dapat sa tabi ko ngayon. Sagot niya. Iuwi ko siya dito sa bahay. Hindi niya hahayaang basta na lang siya iwan ni Gabriela. Hindi matatapos ang lahat na nangyari sa kanila dahil sa nangyari kagabi. Dahil kung may isang bagay na sigurado siya ngayon, iyon ay hindi na niya kayang mawala pa si Gabriela. Ilang oras ang biyahe ni Nikolai papunta sa Bulacan. Sinigurado niya na tama ang daang tinatahak niya.
hanggang sa nakarating siya sa Baryo Silang. Magandang hapon po. May kilala po ba kayong Gabriela Sarmiento? Tanong ni Nikolay sa isang matanda. Ay, Sarmiento. Ang tinutukoy mo yata ay anak ni Mirasol. Sambit nito. Tumango naman si Nikolay. Diretso mo lang yung kanto pababa iyo. May makikita kang asul na gate. Yun ang bahay nila. Sambit ng matanda. Nagpasalamat si Nikolay bago muling nagmaneho pababa hanggang sa marating niya ang tinutukoy nitong asul na gate. Lumabas siya ng kotse at lumapit sa asul na gate. Bagiya siya nagdalawang isip bago kumatok ng marahan. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nasa edad 40. Napakunutan noon ito habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Sino ka? Mataray na tanong ng ginang. Bagiyang huminga ng malalim si Nikolay bago nagpakilala. Magandang hapon po. Ako po si Nicolay Fuentes. Napasinghap si Mirasol. Fuentes? Ikaw ba si? Biglang lumawak ang mga mata nito nang matanto kung sinong kaharap nito. Diyos ko, ikaw bang amo ng anak ko? Tumango si Nikolay. Opo, ako nga. Napakurap-kurap si Mirasol at tila hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo rito? Narito po ako para sunduin si Gabriela. Diretsong sagot ni Nikolay. Alam ko umalis siya dahil sa nangyari kagabi. Pero hindi ko siya hayang basta na lang na mawala sa buhay ko. Halatang nagulat si Mirasol sa sinabi niya. At ano naman ang nangyari kagabi? Napakamot sa batok si Nikolay. Mas mabuting si Gabriela na lang po magsabi sa inyo. Ang malaga, gusto ko siya makausap. Gusto ko siyang sunduin. Hindi kita kilala, Ginoo. Anito. Pero alam ko mayaman at makapangyarihan ka. Ang anak ko, simpleng babae lang. Hindi ko alam kung ano binabalak mo sa kanya. Pero hindi ko siya basta-basta ipapasa sa'yo. Tila natigilan si Nikolay. Alam niyang may punto ang ina ni Gabriela. Ngunit hindi niya kayang bariwalain ang nararamdaman niya. Alam ko pong hindi madali para sa inyo na pagkatiwalaan ako. Pero gusto ko lang pong makausap si Gabriela. Hindi ko siya pipilitin kung ayaw niya sumama sa akin. Ang gusto ko lang, marinig niya ako. Tahimik na nagtitigan ng dalawa bago bubuntong hininga si Mirasol. Nasa loob siya, pero nasa kanya pa rin ang desisyon. At nung bumukas ang pinto, doon lumabas si Gabriela at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas si Gabriela sa kinatatayuan nito. Nikolay? Lumapit si Nikolay sa dalaga. Gabriela, bakit mo ko iniwan? Hindi ko alam kung paano harapin ka pagkatapos ng lahat. Mahinang sagot ng dalaga. Kailan ba talagang umalis ka? Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang nararamdaman ko? Napalunok si Gabriela. Ano bang gusto mong sabihin, Nikolay? Hinawakan ni Nikolay ang magkabilang balikat ng dalaga at tinitigan niya mga mata nito. Gusto kita makasama, Gabriela. Hindi ko alam kung paano o kung bakit pero ang alam ko lang, hindi kita kaya mawala sa buhay ko. Nag-angat ang tingin si Gabriela, puno ng pag-aalinlangan ng puso nito. Gabriela, pakiusap ni Nikolay. Umuwi ka na sa akin. Nanatiling tahimik si Gabriela, nakayuko at mahigpitan na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Hindi niya alam kung ano sasabihin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Muling nagsalita ang lalaki. Kung iniisip mo, tapos na lahat sa ating Gabriela, nagkakamali ka. Anong gusto mong gawin ko, Nikolay? Mahina niyang tanong. Pinawakan nito ang kamay niya. Gusto kong bumalik ka sa akin. Hindi bilang kasambahay. Gusto kong bumalik ka bilang isang taong mahalaga sa buhay ko. Nalaglag ang puso ni Gabriela sa narinig. Kung maghaharutan lang kayo dyan sa harap ng bahay ko, mabuti pang pumasok na muna kayo. Anang ginang, halatang naiinis ngunit may bakas ng ngiti sa mga labi. Hindi ako sanay sa mga eksenang parang sa telenovela. Pasensya na po, tita. Magalang nasabi ni Nikolay. Tita agad? Wala pa nga kasiguraduhan sa inyo ng anak ko. Sagot ni Mirasol. Sinenyasan sila nitong pumasok sa loob. Tahimik na sumunod si Gabriela at Nikolay. Pagpasok nila sa bahay ay umupo sila sa maliit na sala. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng lumang bentilador ang maririnig. Gusto mo ng kape? Alok ng Mirasol kay Nikolay. Ngumiti ito at magalang na tumango. Salamat po, kung hindi po nakakahiya. Sus, nakakahiya pa talaga. Halos sinira mo ng mundo ng anak ko. Sagot ito bago nagtungo sa kusina. Nanatiling nakaupo si Gabriela at hindi alam kung paano sisimulan ang usapan. Naramdaman niyang bahagyang lumapit si Nikolay sa kanya. Gabriela, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sabi mo sa akin,
may naramdaman ka rin ba sa nangyari sa atin? O ako lang ang nahulog? Nag-angat siya ng tingin at nakitang senseridad sa mga mata nito. Hindi siya makapagsinungaling. Dapat hindi. Mahina niyang sagot. Dapat hindi ako mahulog sa'yo, Nikolay, pero... Napakagat siya sa labi at pumikit sandali bago buntong hininga. Pero hindi ko mapigilan. Sa sagot niyang iyon ay isang malalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nikolay. Kung ganun, wala nang dahilan para umiwas ka pa, hindi ba? Bulong ni Nikolay. Bago pa siya makapagpasya ay bumalik ang inadala ang tasa ng kape at inilapag ito sa lamesa. Matamang tinignan siya ng kanyang ina saka bumaling kay Nikolay. Ngayon, iho, sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang habol mo sa anak ko? Diretsong tanong ni Mirasol sabay irap. Saglit na natigilan si Nikolay, ngunit agad itong bumalik sa dating seryosong ekspresyon. Mahal ko pong anak niyo, tita. Diretsong sagot ni Nikolay. Napalunok si Gabriela. Ramdam niyang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Maging si Mirasol ay tila hindi inaasahan ang sagot na iyon. Bahagyang napataas ang kilay nito. Mahal? Ang bilis naman yata, iho. 1 taon pa lang kayo magkasama tapos mahal agad. Minsan po, hindi naman sa tagal na susukat ang pagmamahal. Sagot ni Nikolay. Alam ko pong naguguluhan pa si Gabriela sa nararamdaman niya. Pero gusto ko lang pong ipaalam na hindi ko siya hayaan lumayo sa akin. Hindi na. Hindi na? Ulit ni Mirasol. Hindi mo ba ako niloloko, iho? Hindi po. Sagot ni Nikolay. Alam ko pong malaki ang pagkakamali ko dahil hindi ko agad inamin na nararamdaman ko para kay Gabriela. Pero ngayon, gusto kong itama yon. Napabuntong hininga si Mirasol bago lumapit sa anak niya. Ikaw, Gabriela, ano bang plano mo? Nag-aalangan siyang tumingin kay Nikolay saka bumaling sa ina. Mama, hindi ko alam pero... Tumingin siya kay Nikolay saka marahang umiti. Gusto ko rin siyang bigyan ng pagkakataon. Napakiti si Nikolay sa sagot niya. Napailing si Mirasol bago tumawa ng mahina. Ay nako, hindi na kayo mga bata, kayo na ang bahala. Napatawa si Nikolay bago lumapit kay Gabriela. So, babalik ka na sa akin? Sa mansyon? Sa buhay ko. Seryosong sagot ni Nikolay. Nag-init ang pisngi ni Gabriela. Hindi niya alam kung tama bang gagawin niya, pero sa sandaling iyon, ay alam niyang hindi na siya makakawala kay Nikolay. Matapos ang ilang sandali ng matamis na pag-uusap, ay nagpasya si Gabriela na bumalik kasama si Nikolay. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanya sa mansyon, lalo na't ngayon pa lang niya makikilala ng personal ang pamilya ni Nikolay. Pagkarating nila sa mansyon, ay nadatnan nila ang buong pamilya ni Nikolay na nasa sala. Ang ina nito na si Camila, ang ama nito na si Hector na nakaupo sa wheelchair, at ang ate nitong si Monica. Agad na lumingon ang mga ito sa kanila nang pumasok sila sa loob. Nikolay anak, saan ka ba galing? Tanong ni Camila bago napatingin kay Gabriela. Napakunot ang noon nito. At sino naman itong kasama mo? Humakbang si Nikolay palapit sa pamilya nito, hawak pa rin ang kamay niya. Ma'am, Dad, Ate Monica, gusto ko kayong ipakilala kay Gabriela Sarmiento. Sinuyod ang tingin ni Camila si Gabriela mula ulo hanggang paa. Ito ba't sinasabi mong babae? Oo ma'am, siya ang... Saglit at tumigil si Nikolay at nilingon si Gabriela. Babaeng mahal ko. Nagulat si Gabriela sa diretsong pag-aamin ni Nikolay, ngunit hindi siya makapagsalita. Well, well, well! Natatawang singit ni Monica habang nakahalukip-kip. So, hindi ka talaga nagbibiro, bunso? Hindi ako nagbibiro, ate. Seryosong sagot ni Nikolay. Si Gabriela gusto ko at gusto ko makilala niyo siya. Tahimik na napatingin si Hector kay Gabriela. Sa kabila ng seryosong ekspresyon ng matanda, ay hindi naman ito mukhang tumututol. Mukhang hindi siya galing sa mayamang pamilya. Puna ni Camila, dahilan para mapayuko si Gabriela. Ngunit bago pa ito makapagsalita, agad na sumagot si Nikolay. Ma'am, hindi mahalaga kung saan siya nanggaling. Ang mahalaga, siyang gusto ko. Napabuntong hininga si Camila at muling sinuliyapan si Gabriela. At ikaw, Gabriela, mahal mo bang anak ko? Huminga siya ng malalim bago tumango. Opo, mahal ko po si Nikolay. Natahimik ang lahat. Ilang sandali pa ay biglang tumawa si Hector. Mukhang hindi na natin mapipigilan ng batang ito, Camila. Hayaan mo na siya. Nagulat si Gabriela nang biglang bumungisngi si Camila.
Ay nako, ang seryoso naman ang mukha niyo. Maya-maya pa ay mabilis itong lumapit kay Gabriela at niyakap siya nito ng mahigpit. Napasingap si Gabriela sa gulat. Hindi niya inaasahan ang biglang pagbabago ng ina ni Nikolay. Welcome to the family, Iha. Malambing na sabi ni Camila habang hinahaplos ang likod niya. Sumunod na niyakap siya ni Monica. Pasensya ka na sa amin ha. Medyo mahirap lang kaming pakisamahan minsan. Natatawang sabi nito. Pero promise, kapag naging parte ka na ng pamilya namin, hindi ka na makakawala. Natawa na rin si Gabriela at napatingin kay Nikolay na nakangiti habang pinapanood siya. Hindi niya inakala na ganito ang magiging pagtanggap sa kanya. Si Hector naman ay tumikhim at tumango kay Nikolay. Mukhang matagal mo nang pinagdesisyonan to, iho. Tumango naman si Nikolay. Opo, Dada. Ben, wala na akong masasabi. Kundi, siguraduhin mo nga alagaan mo to si Gabriela. Wika ni Hector. Dahil kapag sinaktan mo siya, ako mismo magpaparusa sa'yo. Napangiti si Nikolay at hinigpitan ng hawak kay Gabriela. Hindi ko po siya kailan masasaktan. Ilang buwan ang lumipas ay nagkaroon ng marangyang kasalang naganap sa loob ng isang malaking katedral. Isang pangarap ang natupad para kay Gabriela. Hindi dahil sa ingranding seremonya, kundi dahil sa taong hinihintay niyang maging katuwang sa habang buhay. Habang naglalakad siya sa gitna ng aisle, ay mahigpit niyang hinawakan ng palasinsingan niyang may kumikinang na singsing. Sa dulo ng altar ay naroon si Nikolay. Nakangiti sa kanya na may halong pananabik at pagmamahal. Nang makarating siya sa harapan, ay maingat na kinuha ni Nikolay ang kanyang kamay at bumulong. Ang ganda mo. Nakangiti siyang tumingin dito. At ikaw ang dahilan. Sa harap ng Diyos at ng kanilang pamilya, ay ipinangako nilang mamahalin ang isa't isa sa hirap at ginhawa habang buhay. Ang dating tibo ay tuluyang napaamo ng pag-ibig ni Nikolay Fuentes. Si Gabriela na noon ay naniniwalang hindi siya kailanman mahuhulog sa isang lalaki, ay natutong sumugal sa damdaming pilit niyang itinatanggi. Hindi niya inasahan na ang lalaking madalas niyang asarin, pagtripan at inisin ay siya ring magiging dahilan ng matinding pagganito sa kanyang puso. Sa mga lumipas na araw ay patuloy nilang minahal ang isa't isa. Sa bawat yakap at halik ni Nikolay, sa bawat matatamis sa salitang binibigkas nito, ay lalong nauunawaan ni Gabriela kung gaano siya kamahal ng lalaki. Ipinangako ni Nikolay na wala na siyang hahanaping pang iba. At sa bawat araw na lumilipas, isang bagay ang naging malinaw sa kanilang dalawa. Sila talaga ang itinakda ng tadhana para sa isa't isa.